Sa dinami-dami ng kakainan dito sa BGC, napaka-expensive at napaka-social na place. Saan kaya masarap kumain? Food trip sa BGC? Hi mga kaitis! Sa lahat ng budget category, meron akong papakita sa inyo. May pang vegetarian, meron pang middle. Syempre meron din yung tipong I can buy you, your friends, and this bar ang atake. 25,000 pesos steak sa BGC. Kaya mo ba? Merong sikat na pizza and brunch restaurant here. Ang sasarap ng kape nila, budget 500 per head. Oh my God, papang! Ito namang Michelin awarded na Filipino restaurant with a twist. 1,000 to 1,500 ang budget. Grabe. And last but not least, alam mo bang nasa top 2% ng lahat ng beef kapag pinaglaban-laban sa Amerika? Siyang pinaka-elite sa lahat ng steak, budget 30,000 pang 2 tao. Kaya naman, let's go na sa BGC Taguig mga kaitis! So, bali from that particular elevator, merong secret passage pupuntahan nating restaurant. Ito na siya. Ito yung magde-define ng isang BGC experience. Reservation po. Kevin Garcia. Ayan, hi. Saan po tayo? Sige. So dito tayo sa Smith & Wollensky sa BGC syempre. Hello po, good afternoon. Welcome to Smith & Wollensky. Hi. Here's our food menu. Sir, while browsing on our menu, may I offer you what prefers? Still, sparkling? Still the one. Alright. Evian. Evian yung water nila. May lasa kaya to? Lasang steak. So, here in Smith & Wollensky, we're featuring the dry-aged steaks. And our signature steak is the American Wagyu Swinging Tomahawk. So it's 1.2 kilograms. And it comes with side dishes of broccolini, sauteed mushrooms with chorizo, and crispy potato croutons. I bet. Sige and nga. We put it on a show. We serve it table side, and we flambe it with beef lab or beef tallow. Yes. Tapos may sasayaw. Ay, hindi. Ako yung sasayaw. Magkano yun? For the tomahawk po, that's 25,880. Wait lang. Tita. Yeah, pajika siya. Uy, so nag-order tayo ng American na tomahawk na worth 20k plus. Tapos, may rin tayo, may starter tayo na salad. Salad na gulay para healthy-healthy. Excited na ako. Lalo na may pa-show daw sila kung paano i-presenta ang tomahawk steak. Thank you. Serving your Wollensky salad. Salad for There's healthy. bacon lardons, potato croutons, cherry tomatoes, romaine lettuce, marinated mushrooms, and the dressing is Dijon mustard. Habol natin tong bacon. Kapal ng bacon pero sobrang lambot. Mushroom arancini. Parang siyang complimentary. Yes. Amuse-bouche. Punong-puno ng umami. Parang siyang croquette pero mas malutong. Then, meron silang complimentary bread. Napakalaki. This is brioche. Tapos, ang maganda dyan, baked in-house. Lalagyan mo ng butter. Ma-butter na nga yung bread. Dinagdagan mo pa ng butter. Sobrang linamnam, creamy, ang lambot. Tapos may perfect na toast outside the bun. Oh. Ready? You're swinging tomahawk steaks.
Ayan na yung steak. Nakahang. Ang laki. We have here our beef log. Basically, this is a beef tallow, aged for about 28 days. So what we're gonna do to this beef lobster is we melt this all the way down to our potato shred. Oh, okay. Alright, so allow me to serve you some slice. Medium rare. Thank you. And the side, Side. potatoes. Potato croutons, by the way. Gutons. Croutons, eh. Croutons. Para ko dito may bitayin. Pansit Canton bukas. Tsaka yakisoba. Enjoy your... Thank you, sir. Thank you po. So, this particular steak galing sa Snake River Farms ng Washington. Awarded yan. Top 2% ng mga steak sa buong mundo. Lambot. Gusto ko munang ma-try yung natural flavors niya without any additional size or sauce. Wow! Ang ganda ng pagkakaseason sa kanya. Hindi ganun kaalat. Na-enhance lang yung flavors ng meat. Alam mo, ito yung klase ng steak na hindi mo kailangan ng kahit anong side dish. Sa totoo lang. Kasi siya na talaga yung bida. Alam mo yun, you don't need anything. You don't need the potatoes, vegetables. Kasi talagang ang sarap lang niyang i-savor on its own. Yung kasama ko, yung cameraman ko, nagre-request ng well done. Yun yung maganda sa malaking steak. You can portion it and then you can request for a different doneness. Lalo na if you are a big family. So, you can decide, may grupo ng well done, may grupo ng medium rare, may grupo ng rare. Saan ka doon? Ako, I enjoyed the medium rare kanina. Pero, try din natin tong, humingi ako sa kanya ng well done. May pagkakonting tosta yung balat niya. Actually, nahiwa ako na eh. Ito. Pero sa kanya, may pink pa rin siya, oh. Alam mo ba, sa sobrang high quality ng steak nila, sa iba kasi pag kumain ka ng well done, matigas. Dito, malambot pa rin. Tender pa rin siya kahit well done. And what's good is, impressive. Nagbibigay siya ng kakaibang tosta. Lalo na yung outer layer niya, may tosta na may character na binibigay na very appetizing. Hindi siya sunog ha. Sarap din ang well done. In fairness, very well done. Mali. Well done, good job. Ang sarap din ang well done. At alam mo, isa pang maganda dyan, dry age steak kasi yan siya. It takes mga 28 to 30 days para higupin, tanggalin yung moisture na meron sa karne. The impact is, mas intense yung flavor ng meat, mas nag-uumapaw yung tapang ng baka, yung lasa ng baka. So, mas malasa, mas mahal din. Kasi syempre, yung malaking baka, lumiliit pag tinatanggal mo yung moisture. So, syempre, you cover the expenses plus the tedious process of doing that for 28 to 30 days. Pero, what's good is, here at Smith & Wollensky, pagka ayaw mo ng mas pricey na steak, they have the S&W grill. Yun yung normal na steak na hindi kailangan i-dry age. So, they have two options here ha, pag pupunta ka dito. Magkatapat lang sila. They belong to the same floor and the building. This is from New York City pa. And if you come from different places, especially their branches in Singapore, Japan, the same, parehas na ambience yung meron sila dito sa Smith & Wollensky BGC. Ang galing nga meron dito. By the way, fun fact, the one who created Smith & Wollensky, he's the guy who created Fridays. For waiting, serving your gigantic chocolate cake. Wow! 5-layer gigantic chocolate cake. One slice. Thank you. And it comes with whipped cream. Ay, ang galing. Sige po. Ano siya? Parang freshly made na whipped cream. Gigantic chocolate cake, 5 layers. May biscuit.
Ang cute. Napaka-intense ng chocolatey taste niya without being so sweet. Sarap. Wala pa yung whipped cream yan, pero ang sarap na. Malaki kung sa malaki. Napakalaki. So, ikaw na bahala kung i-share mo. Sobrang moist niya. One of the best chocolate cakes I had. Huwag ka na humingi, akin na lang to. Bill, Mr. Bill po, kindly double check na lang po. ang bill natin ay 30,000 for today. So next na pupuntahan natin, ito pag-aari ng isang very sikat na chef. Ay, ayun na pala, andun na siya. Dito tayo kay Chef Tatung's Lore. Hi po. Ay, hi. Ganda araw po. Ang ganda ng pasok ng araw dito. Ganda. Ay, may mechado. Yes po, sir. Baka yan. Yes, sir. Yes po. Gamit po natin is short plate. Ay, sige. Short plate daw gamit niya. Wala bang long plate? Di ba? Isa po, no? Okay. Abot sa fish po, sir. Pinaputok na sibas, one of our best seller. Ay, pinaputok na sibas. Basta pinuputok, masarap yan. Sige po, isa po. One of our best seller din po sa beef natin, we have Mindanaoan Rendang. So, also gamit natin yun is beef short plate po. Then, tas coconut and turmeric. Basta rendang. Gusto ko yung mga rendang-rendang. Maano yung manghang yun? Not really po. Ah, sige. May ano ba kayo, pares? What? Ah, wala. Sige. Gusto niyo po ba ng soup? Ay, soup. Gusto kong soup. Yes po. Anong meron? So, sa mga best seller po natin, we have bolo. So, pork dumplings ang gamit po natin with shredded chicken and shrimp. Molo yung ano, yung sa Iloilo? Yes po. Ay, isa po. Selling po. Sige. Lang dami ka na order, wala akong pambayad. Sige po, yun lang muna. Ito, Cordillera blend ang in-order kong drink. Combination siya ng strawberry tsaka ng orange. Parang ang refreshing. Very, very fruity. Very, very refreshing. Hi sir, for your soup, serving this is your molo. Molo. Grabe, molo. Dahil ko lang din nakakain ng legit molo. So first to try, molo soup. Tinan mo, legit talagang molo yung ginamit niyang wrapper. Makikita mo naman sa tekstura eh. Ayan o. This is pork dumplings. Pansit molo ang tawag nila sa Iloilo. Pero kasi nako-confuse yung mga Tagalog. Pagka sinabing pansit molo, akala nila walang sabaw. Kaya minabuti pa nilang ayusin yung description na molo soup ang tawag. Very garlicky. At kumatas na yung taba ng baboy dito sa sabaw. Napakasarap niya. Alam mo kung Ilonggo ka, I challenge you to visit Lore kasi maalala mo lahat ng ng mga Ilonggo roots mo. Kasi legit talaga eh. Sarap. Grabe.
Para kang niyakap ng nanay mo ng mahigpit. Ito naman yung kanilang sibas. Meron siyang creamy white sauce, tapos may salsa verde. Salsa verde po, yes. So parang combination na siya ng hindi lang siya Filipino eh. Parang may pagka-Mexican na kung ganon. Salsa verde. Ayun yung salsa verde. Ayan po yung salsa verde. Kita ko, ayun oh. May basil, may green chilies, at saka green tomatoes. Ito yung meats ng sibas. Matinik ba yan? Takot ako baka matinik. Ang gusto ko sa kanya, kahit nilagyan nila ng chili verde, nangingibabaw yung basil na nagbibigay ng refreshing na taste sa kanya. Medyo flaky yung fish. Mas masarap to kayo yung nagkakamay. Gets ko na. Mas masarap to kayo yung nagkakamay. And what I like is naka-butterfly na yung cut ng fish para mas madaling kainin. Tikman natin yung white sauce. Oh my God. Akala ko gata eh, pero hindi. Doon tayo ginugulat ng lore eh. Yung mga timpla niya iba-iba. Parang siya, elevated Filipino foods. Sarap. Next naman na ita-try natin. Mechado. Yan yung meats niya. Tignan mo kung gaano ka-rich yan. Ang lambot actually. Ang lambot niya, tapos may patatas. May patatas. Ayan yung sauce. Ito ba yun? One bite. May kanin na yan. Alam mo yung linamnam ng minute sa hangbaka? Nakuha niya yung ganong fatty, rich, creamy yung sauce, tapos makamatis. Yun talaga yung hinahanap ko sa mitsado. Sarap nito. Patatas. Next na susubukan natin, beef rendang. Lutong Mindanao. Ayan o. Ooh. Ito makakapal yung chunks ng baka. Lambot din. Lambot din ng baka. Try natin. Ooh. Magata, tas napakalambot ng baka. Sorry pero mas gusto ko to sa mechado. Napaka-bold ng flavors. May onting turmeric. Hindi siya ganun kaanghang. May sambal ba to? May sambal. May sambal, no? May konting sambal. Pero hindi siya ganun ka-evident. Sakto lang, parang katamtaman lang na binibigay na linamnam tsaka anghang. Pero stand out talaga yung gata, tas yung lambot ng baka. Sorry, mas gusto ko to kaysa mechado. Napakasarap niya. Tapos mataba pa yung baka. Ang sarap. Sobrang sarap nito. Dagdagan mo pa ng sarap na binibigay ng shallots. Ayun additional texture. Sobrang sarap. Don't miss out beef rendang dito sa Lore. So this is the inutak for dessert. Grabe. Alam niyo, hindi ko naman first time kumain ng inutak. Kasi meron yung sa Pateros tsaka sa Ususan, Taguig. Pero ito, in-elevate pa nila. Meron siyang parang, alam niyo na sa tuktok ng creme brulee, yung parang crystals ng sugar on top, which made it more special. Serve cold. May katamtamang salt para mas lalo mong ramdam yung balanse ng flavors niya. Grabe. Hindi nakakasawa. Napakasarap nito. Then, ito naman yung inspired by Thai mango sticky rice. This is biko. Tapos, meron siyang langka ice cream. At saka, meron din yan siyang mangga. Ang ganda ng mga dishes nila dito. Talagang yung pinag-isipan. Tapos, na-elevate yung mga Filipino flavors. And what's good is they serve Luzon, Visayas, Mindanao food. Ito mo?
Mas masarap pa sa mango sticky rice eh. Flavor bomb yung nangyari. Mainit yung suman, malambot, malagkit, hindi katamisan yung overall timpla. Ang sarap ng mangga. Yung mangga ng Pilipinas pa rin talaga mas masarap. Ito, edible din to eh. Ayan. For additional texture. Alam mo, sa totoo lang busog na busog ako dito sa restaurant na to. You get to taste a lot of different flavors, tapos specially made by Chef Tatong pa pala. Pag nasa BGC ka, wag mo papalakpasin for Filipino food na elevated, level up, not your ordinary talaga na Filipino foods. Tas ang ganda ng ambience, ang ganda ng service. Michelin yan eh. Michelin awarded. Chef Tatong. So talagang hindi mo may pagkakaila yung sarap at yung tao sa likod ko. Expertise nila pagdating sa food. So I hope you get to visit Lore by Chef Tatong. Sana dumami yung branches nyo. Alam mo, pinapatay ko na sa kanila yung tubig. Kailangan magtipid tayo ng water. Pero sige, pagbibigyan ko kayo. Sige. Isang beses lang to Tama na, tigilan na natin kasi sayang naman yung Meralco. Yung Manila water pala. Papapatay ko na. Okay na. Tayo kakain kasi nag-crave ako ng pizza. So this is the coconut espresso. Parang Slurpee. Umapon. Oh my God! Pag sinabi nilang espresso, espresso talaga. Ay, grabe to. Ang sarap. Bakit ngayon ko lang natikman to? Bold yung flavors ng espresso, ng kape. Kape talaga siya. As in, gising ka. Pero hindi siya mapait. Alam mo, ito na yung babalik-balikan ko dito sa Pizzolo. Tapos, ang sarap nito. May kutsarain natin. Tinan mo. Sarap. Sarap. Thank you po. First to try, pasta kaagad, pizza kaagad, shrimp, garlic. What I like about their pizza, it's chewy. Tapos grabe yung shrimp po. Lasang-lasa mo. Complementing well with malalaking pieces ng garlic. Tingnan mo, heaven on earth yan, oh. Pag natikman mo yan. Ito namang susunod na titikman natin. Yung kanilang 4-cheese pizza. Kitang-kita mo yung gorgonzola. Napaka-sharp ng cheese na ginamit. Mas gusto ko to. Maalat yung cheese. Patunay lang na hindi mo kailangan ng kahit anong meat para maging masarap ang isang pizza. Kasi ito, 4 cheese lang. Ito yung favorite ko sa kanila. Mas gusto ko to kasi sa kahit anong may meat pa. Next naman is yung kanilang French toast. Meron siyang cream on top, strawberries, at saka mangga. May saging din. Wow! Napaka-sinful naman itong French toast na to.
Parang pinaliguan ng maraming butter. Tapos, lasang-lasa mo yung bawat components. Yung prutas, yung acidity niya, yung tamis ng syrup, tapos yung cream on top. Perfect combination. Here natin naman yung kanilang brunch set. Meron siyang malaking slab of bacon, may toast, may iklog, may gulay. Lambot. Yung tamis niya parang tosino. Parang may maple. Meaty, ang sarap. Konting toast. Lutong, sarap. Tsaka alam mo, bagong-bago yung tinapay. And look at the eggs. It's so fluffy. Come on. Sobrang sarap. Perfect combination. May gulay pa. And last but not least, truffle pasta. Ang cute ng pasta niya. Maninipis na parang short lang siya. Ayan o. Para siyang elbow macaroni na hindi tiniklop. Oh my God. Ang tapang. Ang tapang ng truffle. Lasang-lasa mo yung mushrooms. Very earthy flavors. Al dente yung pagkakaluto ng pasta. Creamy, pero hindi nakakaumay. Sobrang sarap nito. Pwede yata pang 3 tao. Apakasarap. Apakasarap na pagkain dito. Grabe. Kaya pala laging pinag-uusapan dito sa BGC yan. Pizulu. So ano pa nga ba? Busog na naman tayo dito sa BGC. And what I can say about Pizulu, simple lang. You can really never go wrong with pizza, pasta, and brunch, and coffee. So, next stop natin, after so many food intake, magkakape naman tayo para medyo matunawan tayo. Napakadaming kapeng masarap dito sa BGC, pero dito tayo pupunta. Yan. Tara, try natin. Ang dami sako sa taas. Bigas ba yan? Green Smart yarn. Alam mo, isa sa mga nagpasikat talaga sa BGC would be the coffee industry. Yung dami ng coffee shops na dito nagsimula sa BGC na up to this moment talagang sumikat na sila sa buong Kamaynilaan pero dito nag-start. Iba't ibang brands pero ito isa sa mga favorites ko talaga. So this is the Cafe Mocha ni Angkan. 220 pesos yan siya. Malaki naman, this is the tall size. May mga single origin coffee sila na imported beans galing sa Brazil, Colombia. Tapos meron silang parang yung galing sa Bukidnon. Single origin din yun siya. Pero this one, original Angkan blend. Mix of international and local blend of flavors and beans. Cheers tayo. Ito yung klase ng kape na pag ininom mo tanggal lahat ng problema mo. Ganun siya, it's chocolatey, velvety, frothy, perfect latte. Sarap niya. Walang kapait-pait, pero gising ka. Pag ganito yung mga coffee, I wouldn't mind spending a lot. Kahit hanggang 300 pesos. Pero thankfully, si Angkan, 220 lang. Saan ba yung mga favorite nyong coffee sa BGC? Yan? Let me know in the comments para pwede ko rin puntahan. Grabe tong BGC food trip na to. Napakadaming masarap kainan here. Pero sana matry nyo yung mga pinakita ko sa inyo kasi talagang worth it. Walang pagsisisi. Napakasarap na mga pagkain dito. Please let me know kung saan pa masarap kumain
Let me know in the comment section if I missed out anything else. Also, please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayo updated sa videos natin. Yun lang mga kaitis! See you sa next video!